Ang binabanggit nila na itigil na yung red tagging at i-criminalize ito. Ang sagot dapat kanina kung pinayagan kami ni Senator Lacson na magsalita on the last part, ang dapat i-criminalize ang recruitment at ang dapat na gawing criminal ang mga recruiter. Kagaya ni Teddy Casino at ng kanyang organisasyon, ni Sarati, ni Mrs. Colyamat at ng mga grupo ng CPP party list na patuloy na nagre-recruit gamit ang kanilang maskara sa mga above ground front organizations na itinayo, pinapaandar, pinamumunuan at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines. So kung mayroon dapat i-criminalize ang Senado at Kongreso, walang iba kung hindi ang recruitment activities, lalo na ang recruitment sa underground. Pangatlo, malinaw po na ang kanilang ginawa ay patuloy na pagtatanggi, alibay, pag-iwas. Itong pagtatanggi, alibay at pag-iwas ay nadudulas sila. Kung pakinggan mo kanina ang array ang linya ng mga nagsalita kanina, si Danilo Ramos, si Raul Manuel, lahat ng mga testimonya nila, ang maririnig ninyo ay walang iba kung hindi mga slogans at mga pahayag, very standard sa mga ginagawang pagpapahayag ng CPP, NPA, NDF. Ang problema po ng taong bayan ay matagal po na hindi ito na ipaliwanag at nailantad sa mamamayan. Kaya kami po naririto ngayon kasi hindi kami titigil sa aming dapat gawin. Pang-apat po, ang sinasabi nila ay wala daw sila kinalaman, wala silang armas, anong illegal na ginagawa ko, sabi ni Teddy Casino. Ang tawag po dito, kapag ikaw po ay nag-udyok ng tao, na barilin ang isang tao, ang tawag sa iyo ay principal by inducement. Yan ang papel ng Communist Party of the Philippines. Kung ikaw ang bumaril at nag-ambush ng sundalo, ang tawag sa iyo ay guilty or participant through direct participation. Kung ikaw ang nag-provide ng bala, sasakyan at mga safe houses o mga pulbura o gamit para sa pang-ambush, ang tawag sa iyo ay direct cooperation. Tatlo yan. Nagsama-sama ang mga elemento na ito, ang tawag dyan, conspiracy. Kaya ang guilt na sinasabi ni Teddy Casino, pwedeng wala siyang armas, pero bahagi sila ng buong conspiracy to overthrow the government by way of armed revolution. Ito ang hindi nila maamin. Sinasabi nila, we are only for reforms, we respect the armed struggle, at kami ay para sa pagbabago ng lipunan. Anong kulang na hindi nila maamin at pilit nilang pinatatakpan? Ito yung armadong pakikibaka. Ang panghuli po, nananawagan kami sa Senado na dapat hindi pa itigil itong investigation na ito. Dapat ang sunod na investigation, bakit pinababayaan ang recruitment ng grupo ng CPP, NPA, NDF sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at lahat ng sektor, halos helpless ang government, including inside Congress. At kami po ay nananawagan, we're planning to put up an online petition sa mga mamamayang Pilipino to call for the total disqualification of the CPP Party List Group, number 1, Anak Pawis, number 2, Bayan Muna, number 3, Gabriela Women's Party, number 4, Kabataan Party, number 5, ACT Teachers. Itong 5 na ito, lahat kami na nanggaling sa CPP, NPA-NDF at lahat ng mga mamamayan, malinaw na nag-uugnay at ito ay dinudugtong ng CPP, NPA-NDF sa kanyang taktika na tinatawag na doble kara. Nagkukunwaring legal at above ground, pero may component na underground. Yan pong word na nakalimutan namin kaninang gamitin para maintindihan ng mamamayang Pilipino. Ang pagiging doble kara ng CPP, NPA, NDF or the so-called revolutionary dual tactics made them become successful to survive in the last 50 years. Ang huli po, sa tingin namin marapat lamang na ang Christmas gift ni Teddy Casino ay hindi ang paglilipstick niya sa online. Ang dapat niyang Christmas gift sa mamamayang Pilipino, kung hindi niya maamin-amin na sila ay CPP, NPA, NDF, ay dapat pangunahan niya ang resignation. Panawagan for resignation ng lahat ng party list ng CPP kasi sobra na. Saan ka nakakita na ang lahat ng testimonya nila kanina, ang tinutumbok, sinisira at pinawasak ang armed forces, minamaliit ang Philippine National Police, at lahat ng inaatake nila ay atake kontra sa gobyerno.
Walang pag-question bakit ang NPA nagre-recruit sa mga minor de edad. Walang pag-question bakit may child warriors. Walang pag-question bakit ang mga NPA gumagamit ng bomba. Bakit ang NPA mga granada at baril nila sa loob ng bahay ng masa. They don't question everything about this. At ang konsepto nila kanina sa peace talks malinaw. Ang peace talks ay para makalabas ang mga nakakulong na Central Committee. That's the number one demand. At nangyari yan sa mag-asawang Chamson, kung kaya napakahirap ngayong hanapin, despite na convicted na sa korte, ang mag-asawang Chamson, dahil sa peace talks na yan, napawalan sila, 22 Central Committee members were released out of goodwill gesture ng gobyerno. Kaya po kami nananawagan na dapat hindi po lamang kaso sa korte ang gagawin natin. Mapuputol natin ang recruitment, mapuputol natin ang pondo nila kapag nawala sila una sa party list sa loob ng Kongreso. At yan ay dapat magsimula sa panawagan ng resignation and total disqualification. Bakit? Sa minimum po ang ginagawa nila ay conspiracy to commit rebellion or conspiracy to abet rebellion, and it is a treasonous act na tumatalikod sila sa kanilang oath to defend the Republic of the Philippines and the government of the Philippines. Under oath yan dapat sa kanila na maninindigan sila na pangangalagaan at protektahan ang interes ng gobyerno at ng ating Estado laban po sa lahat ng mga kalaban na pumapatay, naglalayong pabagsakin ang ating pamahalaan. I will give an equivalent opening statement to the NTF-ELCAC, then we are open for question and answer and rejoinder statements mula sa mga kasama ko. We request Yusek Lorraine Badoy for them to present also the insights from the NTF-ELCAC. And then we will proceed for the question and answer. Yeah, good evening to everybody that's here. Thank you for giving us this opportunity to be heard. Sa NTF-ELCAC, kami were very grateful to the Senate and to Senator Ping Lacson and the Senate President for having given us this chance to meet our goals faster than we had ever expected. Kasi paano ang matagal naming problema to, paano namin poprotektahan ang taong bayan kung hindi namin sasabihin yung totoo sa kanila? Paano namin gagawin yon, di ba? Ang hirap. So, nagpapasalamat talaga kami na nabigyan kami ng oportunidad na ito. Kasi ngayon, na isisiwalat namin, more than anything, this is really a dream come true for NTF-ELCAC kasi hubad na hubad itong CPP, NPA, NDF as represented by the Makabayan Bloc. Dulas na dulas sila sa mga pinagsasabi nila, like hindi pala nila kaaway ang NPA, that sort of thing. Maraming instances. So the whole Senate hearing was an invaluable experience for not just for the NTF-ELCAC but for our country. Kasi nakikita namin ang reaction. Nakikita namin, marami kami na nababasa na kung hindi kami nanood nito, hindi namin malalaman, yun pala yun. Nasa Ateneo ako, anak bayan pala ay ganyan, yun na pala yung ginagawa sa amin. Diba? So, just as the former rebels are, sila Eric, sila Shane, all of us here, they're very determined, so is your government. Nakakalungkot lang na, nakakalungkot ba is that the word, parang nakamangha sila Teddy Casino na very focused. Kasi nakikita mo talaga, yun yung gusto ko about this whole Senate hearing is nakikilala sila ng taong bayan. Kasi ang taong bayan ay mulat na. Alam na nila kung anong nangyayari dito. Pero more so now na nakikita nila na tuloy-tuloy, very focused itong Makabayan sa anong goals pa nila. I'm sad to say that I even see it very clearly with Eufemia Cullamat, who lost her daughter, but at the same time, very focused siya sa party lines, lahat sila. Na imbes na magpasalamat siya na ang anak niya, ang katawan ay hindi lang iniwan ng gano'n ng AFP, offense pa daw yon, international humanitarian law na nilabag. Instead of expressing some kind of remorse or regret or sadness that her daughter was an NPA combatant when she died, pinaninindigan pa niya, di ba? At saka tuloy-tuloy yung kasinungalingan. So nakikita mo talaga
ganito pala yung kalaban natin, ito pala sila. So, if only for that, I'm very grateful that the Filipino people, all of us have been given this chance to have a close-up view of what the CPP, NPA, NDF looks like as represented very, very ably by the Bakabayan Bloc that was in Senate a while ago. So, because as the former cadres keep on saying, and I believe this, ang taong bayan ang magpapapanalo nito sa atin. Okay, thank you.